Ano bang napapala ng mga maka-Duterte or Duterte supporters sa kanilang mga ginagawa? Na alam ko naman, pasintabi na po, hindi naman sila magaganda lahat ang buhay eh. Marami yung mga taga-suporta nila na mahirap din ang buhay. Kailangan nga ng ayuda, kailangan magtrabaho, talagang mahirap ang buhay. Pero bakit sila nag-uubos ng panahon at kung ano-ano para ipagtanggol si Duterte? Sila ba ay pinapakain ni Duterte? Sila ba ay pinabayaran ng mga Duterte? Okay? 6 na taon na presidente ng bansa, dapat yung mga maka-Duterte dapat nasuklian na kayo ay maganda ang buhay, gumanda ang buhay nyo dahil 6 na taon na naging Pangulo si Digong Duterte. Kung magsisimula naman sa Davao, dekada na, ilang taon na. Hindi lang 20 years na mga Duterte ang may hawak ng Davao. Nagpalit-palit na yung mag-aama dyan eh. Diba? Bakit may mahirap pa rin sa Davao? At yung mga may hanap buhay dyan, negosyante, mga ibang professional, independent yun, hindi yun nakikialam at pumapabor sa mga Duterte o hindi kontra kay Duterte, pero maganda ang buhay nila. Pero yung Duterte supporters na nagpapakamatay kahit na ngayon, bakit hindi gumaganda ang buhay nyo? Dapat kasi isipin din nyo yun. Baka mamaya nagagamit lang kayo na kung sino dyan o nagpapagamit kayo, hindi nyo alam. Kasi kung gumaganda ang buhay nyo, nakikinabang kayo sa mga Duterte, dapat hindi na kayo mahirap ang buhay. Bakit yung mga independent na mga taga-Davao at sa buong bansa sumuporta kay Duterte noong nakaraang administrasyon, pero ngayon naglaylo na at nanahimik na sila, mas maganda ang buhay? Pero yung Duterte loyalists, Duterte supporters from Davao at kung saan-saan lugar, hanggang ngayon mahirap pa rin eh. Hindi, tanong lang, huwag kayong magagalit. Real talk, magpakatotoo lang. Bakit kayo pumapayag ng ganon? Hirap ang buhay nyo? Hindi naman kayo pala, kung hindi kayo natutulungan, para saan yan? Lalo na si Digong Duterte, hindi na siya presidente, ngayon ay mayor ng Davao. Pero ang problema, baka hindi rin makauwi, hindi rin makakapaglingkod sa inyo dahil nakakulong sa ICC. Ang estimate ng ibang mga abogado dyan pinakamahina, 3 taon na trial yan. Di tapos na yung term niya, hindi pa nakakaupo. Hindi pa nakakabalik. Kung 3 taon, ang tagal, di ba? Estimate pa lang yun, kung tatagal pa yan, nang higit pa, di lalo na. Di ba? Kaya tanong lang yan Si Vice President ay matagal na naging mayor ng Davao, ngayon ay Vice President. Si Baste ay siyang mayor din ng Davao, naging Vice Mayor. Si Pulong ay Vice Mayor, naging Congressman at ngayon Congressman ulit. Bakit hindi na-resolve yung kahirapan? Kasi pag meron kayong mga galawan, halimbawa rally, o kung ano-ano dyan, ang nakikita natin, mga simpleng mamamayang sumusuporta sa kanya. Mula noon, simple hanggang ngayon, hindi bago. Pero yung mga may influensya, may kakayanan, may negosyo at iba pa, patuloy na umuunlad. Yung iba nga na nahimik na kahit supporters. So, advice ko lang sa inyo, kahit ayaw niyong tanggapin ang advice ko, baka sabihin niyo, nakikialam ako, hindi. Malasakit lang. Totoo lang. Bago niyo unahin ang ibang tao, yun munang sarili niyo. Bago kayo tumulong sa ibang tao, yun muna sarili niyo ang tulungan niyo. Maghanap kayong trabaho, palakasin ang buhay ng pamilya, mag-aral, maghanap buhay. Pero yung bang pagiging Duterte supporters nyo, hindi naman panghabang panahon na trabaho yan. Kung trabaho at kung kumikita kayo. Kung hindi, di lalo na. Kung binabayaran kayo sa mga galawan, baka bariyang-bariya lang. Yung mga organizer at nag-organisa ng kung ano-ano, baka yun ang kumikita. Di ba? Katulad ng OFW sa Qatar, na Duterte supporters, nag-rally kayo, hindi naman kayo natulungan ng mga Duterte. Ang Philippine government under President Marcos ang tumulong through Department of
Foreign Affairs at saka Department of Migrant Workers. Wala nang kaso, na-dismiss yung kaso, nakalabas pa kayo. Hindi naman Duterte yung tumulong. Pero Duterte supporters kayo. So gano'n lang, maging totoo. Ang layo nyo sa Marcos loyalists. Yung kilala kong mga Marcos loyalists na halos 5 dekada na at Marcos supporters, wala pa ng President Marcos Sr. Maganda ang buhay nila. Pero sila ay Marcos loyalists. Sila ay mga professional, nagtatrabaho at naghahanap buhay. Nandito at nasa abroad. In other words, sila ay sumusuporta sa mga Marcos pero gumagawa sila ng paraan para sa kanilang ikabubuhay kung paano tutulungan ang gobyernong Marcos, paano tutulungan ang mamamayan. Ganon sila. Hindi sila nagpapagamit o nagsasakripisyo na ibinubuhos nila ang kanilang buong oras at panahon para lang sa Marcos. Inaalagaan din nila ang kanilang kabuhayan, ang kanilang kinabukasan at ang kanilang pamilya. Dapat ganon. Yung tanong, yung bang mga Duterte supporters ganon? O talagang Duterte lang kayo kahit anong mangyari? Umulan, mag-summer, makulong o hindi? Duterte kayo, anong kapalit? Anong kapalit? Baka wala, kawawa kayo. Yung inyong tinutulungan, baka hindi kayo kilala. Yung inyong tinutulungan, mayayaman yan. Mayayaman yan, pamilyang yan. Nakita naman yung mga bahay sa Davao, ang lalaki. Ang mga travel nila abroad. Ang mga anak siguro nag-aaral kung saan mga exclusive subdivision or school at saka subdivision nakatira. O di ba? Sila'y umuunlad, gumaganda ang buhay, pero kayong nagpapakamatay na supporters nila, o kamusta na kayo? Sana naaalaala kayo. Sana tinutulungan kayo. Sana gumaganda rin ang buhay nyo para pare-parehas naman. Mahirap naman kayo yung naghihirap. Kayo yung nagpapakamatay. Kahit na fake news, pinaniwalaan nyo. Kahit fake news, kahit suntok sa buwan, naniniwala kayo. Pero wala naman pala kayong napapala. Kung ang inyong paniniwala makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan, o sa tingin ninyo, gaganda pa rin ang buhay nyo, doon nga sa nakaraang mga taon, nakalimutan kayo, hindi nga gumanda ang buhay nyo. Sa susunod pa kaya? So, yung 20 years or 6 years, 20 years sa local, 6 years sa national, enough na yun. Para malaman nyo kung kayo ay gaganda ang buhay at kayo ay natutulungan sa inyong mga ginagawa. Kung hindi naman mahirap yun. Sabi nga nila ang buhay natin, huwag nating iasa sa iba. Ang buhay natin ay ating pagsikapan. Kung lagi na lang kayo nagpapagamit, di nagamit, yung inyong kahinaan, kahirapan at kung anuman ang tingin sa inyo, gamit na gamit kayo, wala naman nagiging kapalit. Kawawa kayo. Paano yung mga anak nyo? Paano naman yung buhay ninyo? Di ba nagtatanong lang? Huwag kayong magagalit. Maging practical kayo. Nabubuhay yung pinagtatanggol nyo, dapat mabuhay din kayo. Kung maganda ang buhay na pinagtatanggol nyo, dapat kayo din. Pero kung lagi kayong naiiwan sa laylayan, lagi kayong mahirap, pero ipinagtatanggol nyo ang sarap ng buhay, napaka-unfair naman ang buhay. Ganun ba? Please like, share, and subscribe dito sa ating mga channel. Ito yon, MA Pinoy TV, yung isa, Mike Abe. Opinions